Kakatapos lamang po ng 10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado at Bel, ngayong araw nga nagsimula naman yung diskusyon pagdating dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte, which deals with the alleged misuse ng kanyang confidential funds during her time as the Secretary of the Department of Education at yung confidential funds din naman ng Office of the Vice President. Bel, no? Meron dalawang witness na humarap dito sa atin ngayon. Both are Land Bank Department Managers at una nga dyan, Bel, no? Si Land Bank Department Manager Violeta Constantino. Dito yan sa Shaw Boulevard branch ng Land Bank. Ito yung malapit doon sa Office of the Vice President. Ayon sa kanya, siya bilang isang department manager ay siya mismo yung nag-oversee ng mga encashment involving the Office of the Vice President. Ayon sa kanya, may 4 na cheque ang pina-encash through OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang bawat isa sa mga cheque na ito ay nagkakahalaga ng 125 million pesos. So suma total no, nasa 500 million pesos po yan o kalahating bilyong piso na in-encash ng Office of the Vice President. Well, ang pinakamalaking istorya mula dun sa testimonya ni Constantino ay itong unusual para sa kanya, unusual itong mga withdrawal na ito, no. Tinanong siya during the questioning of Senator Judge Erwin Tulfo kung sa tingin ba niya yung encashment ng ganitong klaseng kalaking amount ay normal. Ayon kay Constantino, she finds it unusual, no? Pero hindi naman sila nagtanong about it dahil may prior na abiso naman ang Office of the Vice President na magkakaroon sila ng ganitong kalaking withdrawal. Ano? Ipinaliwanag ni Constantino kung paano ba yung typical na proseso nila kapag may mga withdrawal dito sa OVP. Ayon sa kanya, ang OVP ay ipapaalam sa kanila ahead of time kung magkano yung withdrawal to make sure na may ganung kalaking cash na available doon sa branch nila. According pa sa kanya, hindi lamang siya kundi yung ilang pang tao doon sa kanilang sariling branch found it interesting. Pero again, hindi nga sila nagtanong dahil mayroon naman nga advance na abiso mula dito sa Office of the Vice President. Nabanggit din niya na hindi niya alam, wala siyang personal na knowledge at that time na itong wini-withdraw na pera ay parte ng confidential funds. Ano? Ayon pa sa kanya, ito yung first time niya na maka-encounter ng ganitong kalaking withdrawal. At nabanggit din niya na what makes the transaction unusual para sa kanya ay typically daw kasi dahil Shaw Boulevard, no, maraming businesses doon, Bel, ano? Ang transaction or withdrawal ng mga iba pang account holders doon sa Land Bank ay through checks, ano? Pero ito ay withdrawal through cash dahil typically nga through issuance ay through checks or online transactions. Pero sabi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi porke unusual ay illegal na. Ano? Ang binanggit pa niya, meron siyang similar experience na transaction during his time as Department of Foreign Affairs Secretary. Ayon pa kay Constantino, no, since the withdrawal of 125 million pesos was done 4 times, then it can be considered then as usual transaction kung regular naman itong ganitong klaseng mga withdrawal. Nabanggit din ni Constantino nga na sa 32 years niya bilang nagtatrabaho sa Land Bank, ito yung first time na naka-encounter siya ng ganitong klaseng withdrawal. Isa bang very interesting, Bel, na nabanggit doon sa testimonya ni Constantino ay yung backroom na sinasabi niya kung saan inaabot yung or inilalabas yung mga pera. Ayon sa kanya, nung unang inilabas yung cash, naroon siya sa backroom kasama yung isang teller, branch cashier si Acosta at OVP signatory Limuel Ortonio. Sinabi rin ni Constantino na matapos matanggap ang cheque, inilalabas ng teller kay Acosta ang pera sa mga pakete na naglalaman ng tig-1 milyong piso. Itong mga pakete na ito na naglalaman ng 1 million peso each ay nilagay sa mga gym bag na banggit niya, no? Tinanong siya kung ilan yung naalala niyang pinaglagyan nito, 3 to 4 yung nabanggit niyang numero, which is very interesting because during the House hearing dito din sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, yung alleged bagman niya na sa Ramil Madriaga ay binanggit na 4 na duffel bag yung ginamit para naman dun sa distribution ng mga
perang ito. Tinanong kanina yung prosecution what they think about it, na parang may gantong similarity yung testimonya ni Constantino at ni Madriaga. Ang sabi ni Atty. Tolosa, ayaw niya magsalita because ito ay discussing the merits of the case. Pero ayon kay Representative Robert Ace Barbers, may striking coincidence at naniniwala siya personally na yung bag na sinasabi ni Constantino ay same as the bag na minention ni Madriaga doon sa kanyang naunang testimony. Exactly, Neil. At binanggit din nila no, na hands-off sila. Kapag once na nailabas na ito at na-release na yung pera, wala nang responsibilidad yung bangko sa kung ano ang mangyayari dito sa mga perang ito. Sumunod naman dyan kay Constantino ay yung sumunod na testigo ng prosecution. Ito naman si Nenita Camposano na kagaya nga ni Constantino ay retired employee din ng Land Bank DepEd branch. So siya po ay nagsilbi doon mula May 2022 hanggang September 2024. Siya po ay yung dating department manager ng Naturang branch. Unlike DepEd Shaw Boulevard, Land Bank Shaw Boulevard, itong Land Bank DepEd ay sa DepEd lamang po sila na ahensya ng gobyerno nagseserbisyo. At ito rin ay malapit doon sa DepEd at nandun na nga din sa complex kung saan nandun ang Department of Education. Dito naman, Neil, meron ding ilang mga cheque na si Camposano mismo ang nag-oversee ng pag-release. Ito namang mga checkeng ito ay nakapangalan sa SDO din na si Edward D. Fajarda. So, makikita po natin no, na bakit dalawang bangko yung pinag-uusapan dito. Dahil nga po itong Article 1 ay pumapatungkol dun sa alleged misuse, misappropriation, and irregular liquidation ng confidential funds worth 612.5 million pesos. Nauna mo nang binanggit, Neil, no? Yung 500 million pesos na confidential funds na ito po ay inilaan para sa Office of the Vice President, samantalang may 112.5 million pesos na para naman sa DepEd nung panahong secretary pa ng DepEd ang Vice Presidente. At yan nga pong 112.5 million pesos na yan ay unti-unti ding inilabas mula po February 20, 2023. Unang inilabas yung cheque, pangalawa naman ay April 19, 2023 at yung panghuli ay noong July 11, 2023. Lahat po ito nakapangalan kay Edward Fajarda. Si Edward Fajarda daw po ay personal na kinukuha itong mga cheque ito. Yung mga detalyeng yan, ilan din yan sa mga pinag-agrihan na na-stipulate ano, at yung maging yung ability noong testigo na i-authenticate itong mga to, ano yung laman ng mga cheque, harap at likod, ay sinang-ayunan na para mapabilis yung pagko-question at direct examination dito sa pangalawang testigo. Ilan sa mga sinabi niya gaya ng nabanggit din ng naunang testigo ay yung proseso ng pag-withdraw ng ganitong cheque kagaya ng nangyayari sa Land Bank Shaw Boulevard. Dito sa DepEd ay tumatawag din ang DepEd sa kanila para abisuhan na mag-withdraw sila ng ganito kalaking amount at kanilang nire-request yan doon sa kanilang cash center para kung hindi enough yung laman ng kanilang cash vault ay makapagpadala. Once na available na yung pera, doon na po pupunta yung magke-claim. So ang tumatawag daw po sa kanila ay mula doon sa cash division ng DepEd na si Sonia De Leon. At gaya din ng sa Shaw Boulevard, itong pag-withdraw at pag-release ng pera ay nagaganap sa backroom. Ang kinaibahan lamang po dito, no, meron ding nabanggit na after ma-release yung pera, itong mga opisyal ng DepEd ay dun sa fire exit o dun sa back door na dumadaan. At yan din yung tanging tanong ng defense team sa kanilang cross-examination na kung bakit daw ba doon na lumalabas sa backroom at hindi doon sa normal na pinto. At tinanong ni Attorney Michael Poa na eto daw ba ay dahil safe na doon sa likod kesa nga naman ilabas pa yung pera, malaking halaga, no, ay doon na at dahil malapit na sa DepEd or nasa DepEd complex na at sumagot naman ng testigo ng oo.
Matapos nun, natapos na rin ang cross-examination, hindi na nagkaroon ng redirect at recross, at nagtanong na rin ang ilang mga senator judge tungkol dito sa testigo. Ilan sa mga katanungan, kagaya din nung nabanggit, meron bang na-flag sila na unusual, covered at suspicious transactions. Inulit din po yung pagkakaiba nitong mga bagay na to. Well, isa sa notable, no, wala talaga doon sa AMLC na unusual transactions, kundi ito ay parang sa tingin lamang ng mga land bank officials. So covered transactions, ito daw po ay automatic na na-flag, meaning wala nang taong kailangang mag-report nito basta mayroong lumabas o pumasok na pera worth 500,000 pesos sa bangko. Covered transaction na po ito. Meron naman ding sinasabing suspicious transactions. Ito naman yung sa tingin ng mga land bank officials o ng iba pang mga bangko ay kaduda-dudang transactions. At ilan din sa mga napag-usapan during the interventions nitong mga senator judges ay yung pagsabi nitong si Camposano na kaya din naturang unusual ito ay dahil during her time as the branch manager ng Land Bank DepEd ay walang ganitong kalaking transaction mula sa DepEd. Pero nabanggit din niya sa kanyang tagal na sa pagtatrabaho sa land bank ay meron ng mga previous transactions na ganito kalaki or even mas malaki pa dito. But as for DepEd alone, dun niya nasabi na unusual itong ganitong kalaking amount. Dahil aniya, ang ilan sa mga transactions pa nila with DepEd are mostly mga encashments din, around hundreds of thousands only, para naman daw ito sa mga overtime fees at mga pasahod sa mga contractual workers ng DepEd. Bel, no? Siguro pati yung ating mga kababayan habang nanonood kanina doon sa trial, medyo nalilito na po doon sa unusual, suspicious, pinaliwanag na ni Bel, ano yung difference ng covered at suspicious. Pero siguro para mas pasimplehin natin, maganda siguro gamitin natin yung, kasi maganda yung Tagalog translation na ibinigay. Ang unusual po ay kakaiba. Ang suspicious ay kaduda-duda. Pero pinaliwanag din po kanina na just because it's unusual, hindi ibig sabihin suspicious. At just because it's suspicious, hindi rin nun ibig sabihin na illegal po siya. So yun po yung kailangan po nating maintindihan. Now, which brings me to one interesting highlight siguro or point that I noticed kanina during the trial. Outside the couple of manifestations at questions na ni Attorney Michael Poa, the defense spokesperson, the part of the defense panel, ay wala silang ginawang cross-examination. Kanina nakausap ko siya dito sa ating programa, tinanong ko siya, bakit is that part of legal strategy or hindi lang nakita yung need to cross-examine itong mga witnesses? Sabi niya, it's part of the strategy dahil sabi naman, nabanggit niya din na they are not questioning the authenticity of the encashment, authenticity of the checks. The concern here is the usage. So kanina, based dito sa mga testimonya ng dalawang witnesses kanina, wala naman silang nakita na na worth questioning doon sa mga naging testimony na itong ating mga witnesses. Some other developments, Bel, kanina, one interesting thing that I noticed ay yung sa opening statement ni Representative Laila De Lima na inobjectan nitong defense. According sa kanila kasi mayroon mga conclusions of fact na binabanggit doon sa opening statement ni Representative De Lima. Ano po ba yung conclusion of fact? Yan po yung mga sinasabi na for instance, kumbaga ito nagbibigay na ng mga statements na parang conclusion na or ito na yung that signifies guilt. Kumbaga ni Vice President Sara Duterte. Dahil ang punto ng depensa, kaya nga tayo may trial ay para alamin kung may guilty ba or hindi. So hindi pwede magkaroon ng mga conclusions of fact and conclusions of the law na sinasabi nila. Well, for the part of Representative Laila De Lima, sinabi naman niya na she's giving sana an overview dito sa magiging pagtalakay nila nitong Article 1 dahil ngayong araw nga lamang po sinimulan yan dahil last week natapos yung pagtalakay dun sa Article 4. Ngunit sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na forewarned na
si Representative Laila De Lima na paigsiin at make sure na hindi sila magko-conclude ng law and fact. At dahil dyan, may ilang parte din nung opening statement ni De Lima na pina-strike off the record. Sabi naman ni Attorney Michael Poa, it defeats the purpose kasi parang ang nangyayari din ay nasabi na siya. Narinig na rin naman Oo, din ng mga tao. nasabi na rin siya on record. Kaya dahil doon, nag-submit naman si Laila De Lima dito sa naging ruling ng presiding officer. Next week, Neil, abangan natin yung mga susunod pa na testigo ng prosecution panel sa kanilang Article 1 presentation of evidence. Abangan po natin on Monday, Roderick Wamil. Susunod po sa kanya si Miss Sailina Del Campo. At huli naman po ay si Miss Marivic Pareha. Yung dalawa pong nauna, ito po ay mga former state auditor ng Commission of Audit at yung current na state auditor ng Commission of Audit. Si Miss Marivic Pareha naman po ay yung Director of House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. At in that order po ay sila ang tatawaging testigo. First time, Neil, ngayon no, na nakadalawang testigo in one day, and we're looking forward dyan sa mga susunod pang testigo ng prosecution. Speaking of testigo, Bel, no, isa pa nabanggit kanina at proposal ni Senator Judge Panfilo Lacson ay bakit hindi magkaroon ng witness ang both sides pagdating naman sa usage ng confidential funds. Kasi at the end of the day, at the core of this issue ay yung usage, kung paano ba ginamit. Kasi misuse of confidential funds yung isa sa mga main issues dito eh. So sinasabi, dapat magkaroon din ng witness on the usage of intelligence and confidential funds. Ang nabanggit kanina ng prosecution, meron naman sila from the Commission on Audit, although Senator Lacson is saying na hindi siya expert pagdating sa paggamit ng confidential funds. No, kanina tinanong ko din si Attorney Michael Poa if they are looking into that. Sabi niya ayaw mo nilang i-preempt kung ano yung kanilang magiging decision in the future, although he understands why Senator Lacson raised that suggestion. So sabi ni Senator Lacson kasi, Neil, no, parang kailangan nilang malaman regular ba na ganito kalaki yung mga funds, at the same time ay parang ilang quarters, every quarter sunod-sunod no, na unti-unting nilalabas yung total amount na yon. At sinabi ng magkabilang kampo na ayaw pa nila i-divulge yung kanilang information, may mga reserved witnesses pa sila at confidential pa itong parting ito ng kanilang listahan. Lastly, Bel, there is a proposal naman from Senator Judge Mig Zubiri to start next week's trial at 10:30 in the morning. Sa ngayon po kasi tumatakbo ang trial mula 10 a.m. hanggang alas 3 ng hapon. 10 to 12 po yan, lunch break ng 12 to 1 at magre-resume ng 1 to 3. Kanina may proposal na 10:30 na lamang daw magsimula dahil ang ilan sa ating mga senator judges ay nata-traffic. Yes. Naabutan daw ng traffic. No, let's see kung ano yung masasabi nating mga kababayan dito sa issue na yan. Ano? Kasi lalo na ngayon, tag-ulan talaga, may talaga yung traffic. Makaka-relate ang mga nanonood sa atin. Please correct me if I'm wrong, Bel, no? I think na naging desisyon doon ay pag-uusapan sa caucus. Yung kung anong oras yung magiging simula dahil may mga senator judge Senator Lacson ay gusto na around 10 a.m. daw magsimula na. So pag-uusapan daw nila ito. Okay, so yan po yung ilan sa mga abangan natin next week. Wala pong impeachment trial na this week, ano? Dahil nga po nung Lunes, sona ni Pangulong Marcos, Tuesday, kontra sona ng minority, at ngayong araw po impeachment trial. Next week po, magre-resume po tayo ng sa Lunes. Hindi pa po natin alam kung 10 o'clock or 10:30. For Monday, they will start at 10 muna, at malalaman natin no, kung sa mga susunod na araw pa after their caucus ay magkakaroon nga ng pagbabago dyan sa schedule na yan. Okay, so manatiling nakatutok po sa special coverage to Inquirer.net ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Neil Mercado. Ito naman po si Isabel Pechay. Magandang hapon po.